Asahan mo, mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay, na maririnig mo ang drama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Eleksyon o ang pagpipili. Mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang, ano sa palagay ninyo ang tamang pagkakaisa kung sasapit na ang araw ng eleksyon?
Isa sa hindi natin pwedeng iitsapwera sa isip natin o isa sa hindi pwedeng alisin sa mga isipan natin ay ang tungkol sa pagkakaisa ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Ang kanilang pagkakaisa sa tinatawag nating black voting. Ang dami sa atin ang nahikayat na aanib sa samahang ito, ang Iglesia ni Cristo, dahil sa doktrina o mga aral nila tungkol sa pagkakaisa. Alam naman natin na sa Biblia, hindi tayo tutol na aral po ng ating Panginoong Hesukristo ang pagkakaisa. Anong sabi ng ating Panginoon? Halimbawa sa Juan 17:11 at iba pang talata, sabi niya, Ama, magkakaisa sana sila, katulad sa ating pagkakaisa. So, turo po ng ating Panginoong Jesucristo ang pagkakaisa. Kaya nga, ating tatalakayin ito kung ang pagkakaisa ba tuwing eleksyon sa pamamagitan ng black voting po natin, ito ba ay tama at biblical na pagkakaisa. Bakit tatalakayin natin ito? Dahil sa nakaraang palatuntunan natin, binanggit natin ang nabakante na katungkulan sa pagkaobispo ni Judas, di ba? Nasa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, versikulo 20, na ang pagkaobispo ni Judas dahil nabakante, dahil nagpapakamatay siya. So anong sabi ni Pedro? Sabi niya, kailangang may papalit sa katungkulan niya. Sa King James Version, sabi, let his bishopric let another take. Ang pagkaobispo daw ni Judas, sabi ni Apostol Pedro, kailangang may papalit sa kanya dahil nabakante kasi ang kanyang katungkulan sa pagkaobispo. Ang Gawa, Kapitulo 1, versikulo 20. Tinalakay natin ito at ngayon ating i-expound ng husto, no? Dahil sasabi na natin, ang doktrina po sa pagkakaisa, nakabase ito sa otoridad na binigay ng ating Panginoong Jesucristo kay Simon Pedro. Sabi niya sa aklat ng Mateo 16, 18 at 19, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ibigay ko sa iyo, Simon Pedro, ang mga susi ng kaharian. At alam naman natin, kapag bigyan ka ng susi ng kaharian, ibig sabihin, ginawa kang chief o prime minister. Hindi ko na banggitin ang Isaias 22 dahil baka humaba naman ang ating mga paliwanag tungkol dito. Basta alam na ninyo, banggitin ko lang ang talata, Isaias 22, 20 hanggang 23, na ang binigyan ng susi ng kaharian, ibig sabihin ginawa kang prime minister o executive minister o tinawag natin ngayon na Pope o Santo Papa. Okay, sa
katotohanan yan, di ba, nabanggit natin ang tanong, nang wala na si Simon Pedro, sino ang humalili sa kanyang katungkulan? Ibig sabihin, sino ang nakasunod sa katungkulan ni Simon Pedro? Dahil yung, for example, sa katungkulan ni Judas na nabakante, sabi ni Apostol Pedro na kailangang may papalit sa kanyang katungkulan. Merong succession of power o authority. Di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, Gawa 1:20. So, ating natanong din ito sa nakaraang palatuntunan natin na nang wala na si Pedro, sino ang pumalit sa katungkulan niya? Dahil ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo matatag. Ibig sabihin, magpapatuloy ito. So, ibig sabihin, hindi mawala ng isang Prime Minister ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Sa posisyon ni Judas na bakante, pinalitan. Di ba? Mga kaibigan, mga kapatid. So sa posisyon naman ni Pedro nang wala na siya, importante po ito dahil susi po ito sa pagkakaisa. Dahil nasabi na natin na ang doktrina o prinsipyo po sa pagkakaisa ay yung merong chief o merong supremo. Dahil kapag walang leader o supremo, hati-hatian, division, watak-watak dahil walang kinikilalang final authority pagdating sa mga usapan, especially kung hindi na magkakaisa sa pag-iisip, di ba? Kung hindi natin paniwalaan ang listahan ng mga Santo Papa sa Simbahang Katoliko, kaya tinanong natin sa nakaraang palatuntunan natin na kung hindi natin paniwalaan ang list of popes sa Simbahang Katoliko, no, from Saint Peter up to our present Prime Minister, no, sa pananampalataya natin na si Pope Francis, kung hindi natin paniwalaan ang listahan ng mga Santo Papa sa Iglesia Katolika, anong listahan ang papaniwalaan natin? Anong religion? Anong sekta? Anong samahan sa pananampalataya ang makabigay ng listahan na ang listahan na yon ay kapanipaniwala na dapat nating pagkakaisahan na kailangan maniwala tayo sa listahan? Kasi iyon kasi ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Very firm, matatag, ibig sabihin hindi po ito mawalan ng isang Prime Minister o Supremo. Dahil alam naman natin na ang Diyos, kahit na pinaka-supremo siya, pinaka-ulo siya na nasa langit, pero ito na ang sistema niya sa kaniyang pamamahala, na dito sa lupa ay talagang may pipiliin siyang supremo na makikita. Yung sa English pa, pwedeng sabihin natin visible head. Makikita na ulo. Kagaya sa panahon ng Old Testament, panahon ni Noah, ni Moises, even sa kaharian, no, ni David. Si David pinili na maging hari. Sa pagkahari ni David sa kanyang kaharian, meron pa siyang prime minister, di ba? Merong naging prime minister sa kaharian niya nga nagngangalang Shebna, no? Prime Minister Shebna. At napalitan si Shebna. At alam naman natin na ang pagka-prime minister ni Shebna, isang hindi magandang halimbawa. Ito ang ginamit nating basihan na hindi po gawin nating o hindi po dapat isipin natin kapag ginawa kang leader, ginawa kang prime minister, automatiko na talagang mamubuti ka na. Ibig sabihin, hindi ka na maaring magkakamali, no, sa personal na buhay mo, o hindi ka na magkakasala, no? Si Prime Minister Shebna, kung babasahin natin ang Biblia, isang wicked,
isang wicked na pagkaulo o pagka-prime minister. Even si King David, di ba? Ang Diyos ang nagpili sa kanya na maging hari, pero hindi po exempted si David. Kapag ang pag-usapan natin ay yung pwede bang makagawa siya ng kasalanan. Ang Diyos ang nagpili sa kanya, pero nakagawa pa rin siya ng kasalanan. Dahil ang tao kasi, hindi kasi robot. Hindi ginawa ang tao ng Diyos na isang robot. Ibig sabihin, pwedeng magkamali ang isang tao. Pwedeng magkamali ang isang gawing hari o supremo ng ating Panginoong Diyos. O yan. Binanggit natin yan dahil isa sa mga objection ng ating mga kapatid na hindi Katoliko kung bakit ayaw nila sa pamamakala ng Katoliko dahil merong mga leader o merong mga naging santo papa na ang kanilang buhay o personal na buhay o ang kanilang pagka-leader ay hindi maganda o hindi mabubuti. Hindi natin depensahan yan. No? Hindi tayo tatanggi dyan. No? Ibig sabihin, tinatanggap po natin ang ganyang klaseng komento na merong mga lideres ng ating simbahan o merong mga kaparian ng ating simbahan na hindi huwaran o hindi maganda ang kanilang example o halimbawa na ipinakita. Pero hindi yan nangangahulugan na ang isang institusyon, ang isang religion o ang isang samahan, kung meron mang mga namumuno nito na hindi mabubuti, hindi yan basihan na ang isang samahan hindi na tunay. Kagaya, no, sa panahon ni David o sa kaharian ng Diyos na ipinagkatiwala niya kay David. Si David ay nagkasala. Diba? Merong prime minister, no? Yung si Prime Minister Shebna na humawak sa susi. Ibig sabihin, naging prime minister o supremo sa kaharian ni David noon, naging hindi magandang example si Shebna. Kaya pinalitan siya ni, sino yon? Yung nasa Isaias? Prime Minister Eliakim. Yung sa Isaias 22:20 hanggang 23, binigyan siya ng susi. Nung una, hawak yon ni Shebna. Pinalitan siya ni Eliakim. Si Eliakim na ang humawak ng susi at sabi, tatawagin siyang ama. Tatawagin siyang ama. Sa ibang salita, papa. Di ba? At sa yung sa Revelation chapter 3 verse 7, huwag niyong kakalimutan na ang humawak ng susi ng kaharian, tatawagin ding santo o banal. So, Holy Father o Santo Papa. Titulo ng Diyos yan. Ibig po sabihin na ang taong pipiliin ng Diyos na maging supremo o prime minister o executive minister, hawakan mo ang parang katungkulan na parang Diyos. Diba? Hindi kasi galing sa demonyo ang katungkulan mo. Katungkulan yan sa inyo na ipinagkatiwala ng Diyos. So parang father figure ang katungkulan mo. Hindi po Diyos ang Santo Papa, hindi po Diyos ang mga prime ministers o executive ministers natin, pero ipahawak sa kanila ang katungkulan ng Diyos o ibig sabihin ang titulo ng Diyos para isipin nila na ang kanilang katungkulan ay hindi po dapat aabusuhin nila, no? Dahil ibig sabihin yung katungkulan mo ay father figure. Isang ikono o larawan sa pamamahala ng Diyos. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? Yan ang dahilan kung bakit sa pamilya po natin, yung ama, ang head of the family, talagang tatawagin natin ng ama. Di ba, father figure kasi ang katungkulan ng ama sa pamilya. Ganon din sa simbahan. Ang ulo ay kailangang hawak ng titulo ng Diyos dahil binigyan siya ng authority kasi. Kagaya sa inuulit-ulit na nating bersikulo sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 1, na si Moises, no?
Anong sabi ng Diyos kay Moises? Sabi ng Diyos, Moises, gawin kitang parang ako sa harapan ng paraon. O sa ibang salin, gawin kitang parang Diyos sa harapan ng paraon. Hindi man Diyos sa nature o sa uri, no? Hindi man Diyos sa uri si Moises. Pero bakit sinabi ng Diyos sa kanya, gawin kitang parang ako? Gawin kitang parang Diyos sa harapan ng paraon. Ibig sabihin, dahil ang katungkulan ni Moises ay katungkulan na nagmula sa Diyos. Parang father figure si Moises. At saka yung mga sasabihin niya, yung mga ipapaalam niya na mga salita, galing sa Diyos. Hindi galing sa demonyo, hindi galing sa ibang tao o kung sino-sino man. Galing sa Diyos ang mga ipinagsasabi niya. Di ba? Kung binasa natin ang Biblia, walang ibang sasabihin si Moises sa mga Israelitas noon. Walang iba, kundi ang mga salita ng Diyos na ang sabi ng Diyos sa kanya, ito ang sasabihin mo sa kanila. Di ba? So, ganon ang posisyon ng Santo Papa. So kung hindi man si Linos, no, sa simbahang Katoliko, 'di ba, sa listahan ng mga Santo Papa, si Linos ang humalili sa katungkulan ni Simon Pedro. 'Di ba? At alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, si Linos, mababasa po ang kanyang pangalan sa Biblia. Hindi lang natin mababasa sa Biblia na siya ang humalili kay Simon Pedro nang wala na si Simon Pedro, 'di ba? Na martir si Simon Pedro according to church history sa Roma, 'di ba? Pero alam kong daming mga kapatid nating protestante ang hindi maniwala po na si Pedro daw ay nakarating ng Roma. Pero wala naman silang lugar na masabi kung hindi Roma, kung hindi man nakaabot si Pedro sa Roma. Dahil ang tinanggap nila si Pablo lang daw ang nakarating ng Roma, hindi daw si Pedro. Kung itanong natin sa kanila, kung hindi nakaabot, nakapunta si Pedro ng Roma, saan lang siya sa kanyang huling buhay? Saan lang siya nakaabot o nakapunta sa kanyang mga huling yugto sa kanyang buhay? Wala naman silang masabi. So, I think for bias reason lang siguro, dahil ayaw nila sa Katoliko, galit sila sa pananampalatayang Katoliko, for bias reason o for bias na dahilan, kailangang tanggihan nila o kailangang hindi nilang tanggapin ang sinabi ng Katoliko, talagang si Pedro ay nakaabot o nakapunta ng Roma. At naging obispo siya doon. Doon siya namahala sa buong iglesia na ipinagkatiwala sa kanya sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Anong talata ng Biblia ang patunay po natin dyan na nang paakyat na sa langit ang ating Panginoong Jesucristo, doon kay Pedro ipinagkatiwala niya ang pamamahala. Ibig sabihin, ang pagkasupremo. Diba yung sa Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 17. Juan 21, versikulo 15 hanggang 17. Hindi po si Juan, hindi po si Pablo, hindi po si Lucas, si Santiago, hindi po. Si Pedro. Si Pedro ang pinagkatiwalaan niya. Diba yung pagbigay lang ng susi? Diba? Yun, sinabi na ng Panginoong Jesucristo na si Pedro ang gagawin niyang supremo, gagawin niyang prime minister. Pero kinonfirma niya ito, nang paakyat na siya sa langit, talagang niremind niya si St. Peter na talagang ipagkatiwala sa kanya ang posisyon sa pagka-prime minister o pagka-executive minister. Yan, dyan ang ating patunay. Huwag niyong kakalimutan ang aklat ng Juan, no? Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 17, nang sinabihan si Simon Pedro ng ating Panginoong Jesucristo, Pedro, kung talagang nagmamahal ka sa akin, pakanin mo ang aking mga tupa. Ginawa siyang shepherd. Chief shepherd o executive minister. So ang tanong, sinong pumalit sa kanya?
nang wala na siya. Di ba, meron akong suggestion sa inyo ng mga kaibigan, mga kapatid. Kung gusto nyong malaman ang history tungkol kay Simon Pedro, mag-advise ako sa inyo, especially kung maka-internet kayo, no? Di ba? High-tech na ang ating panahon ngayon, di ba? Maka-internet kayo, i-type niyo sa browser ninyo yung catholic.com. Kung makapasok na kayo sa website ng catholic.com, no, ang website sa ating mga kapatid na Katoliko na mga apologists o mga defenders of the faith, ng karamihan sa kanila ay galing sa mga religion na hindi Katoliko, no. Merong mga protestante na kasama na nila, like Jeff Cavins, Tim Staples na isang former Assembly of God minister, si Jimmy Akin na former Protestant preacher. Lahat sama-sama na sila sa ating grupo na tinatawag na Catholic Answers doon sa Amerika. Ang website nila catholic.com, at i-search ninyo sa search engine nila yung about Peter's residency in Rome, o about primacy of St. Peter. I-search ninyo kung totoo ba ang sinabi ng mga kapatid nating hindi Katoliko na hindi daw nakapunta o nakaabot si Pedro ng Roma. Very resource po ang website nila. Very kapanipaniwala po ang mga reference na ginamit nila. Meron pa silang reference na ginamit nilang basihan na isang protestante, no? Protestant historian. Hindi ko nakalimutan, si G.N.D. Kelly ba yun? Hindi ko sure, no? Baka nasiguro ko, no? Nabasa ko kasi na merong aklat ng isang protestante, isang historian na protestante, ginamit nilang basihan as a reference na kahit na yung protestante na yon ay naniniwala na talagang si Pedro ay nakaabot o nakapunta ng Roma. Kaya nga tinanong ko kung hindi si Linos, 'di ba, sa listahan ng Santo Papa, kung hindi si Linos ang humalili sa katungkulan ni Pedro, sino ngayon ang humalili? 'Di ba? Sabi kasi ni Pedro, yung nabakante ang katungkulan ni Judas, kailangang may papalit sa kanyang katungkulan. Katulad kasi yan sa ating bansang Pilipinas, na kung wala na ang ating presidente, kailangang may papalit sa kanyang katungkulan. Merong election, di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Yun ang sabi ni Simon Pedro, na kailangan may papalit sa pagkaobispo ni Judas. Gawa Kapitulo 1, versikulo 20. Basahin nyo, especially yung translation ng, even yung translation ng Protestante na Biblia, no? Meron kasing Protestant translation ng Biblia. Sa nalaman ko, yung King James Version. Kung basahin niyo ang King James Version, sabi doon na, sabi ng ating ni Pedro na, let his bishopric, let another take. Kailangang may papalit sa pagkaobispo ni Judas. Diba, no? So, sino? No? Kung hindi si Linos, sino? Kung hindi dapat paniwalaan natin na si Linos. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mas kapanipaniwala. Kung ang ibang grupo o samahan may masabi silang pangalan kung sino ang pumalit kay Pedro nang wala na siya, pero hindi ko matanggap dahil kung ating i-compare si Linos sa yung ibang mga tao, no, na ginawa nilang leader, ginawa nilang chief servant, di ba? Ang dami ngayon. Katulad ni Pastor Kibuloy, ginawa nilang sugo daw ng Diyos. Si
kapatid na Felix, ginawa nilang sugo ng Diyos. Last messenger pa, anghel pa. Si Ellen White, ginawa nilang propeta. Naku, no? Hindi nasunod yung ano ang nakasulat sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2, na sa New Covenant, nasa kay Kristo na po tayo. Ang sabi sa Hebrews 1, 1 to 2, huwag niyong kakalimutan na ang Diyos nakipag-usap noon, no? Sa Old Covenant, sa mga propeta. Pagdating ng bagong tipan, nagipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin yung presensya ng Panginoong Jesucristo noon, nang natatag niya ang iglesia, iyon na tayo, babase na tayo sa ating pananampalataya, sa Christian era, sa samahan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, wala nang ibang messenger pa, wala nang ibang propeta pa ang tatanggapin natin. Dahil si Kristo na ang last messenger, di ba mga kaibigan, mga kapatid? Nakalimutan ko may talata o hula dyan o binanggit na sa Old Covenant yung tatlong bahagi, di ba? Tatlong bahagi na iba kasi ang interpretation sa ating mga kapatid, for example, ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Dahil yung ikatlong part daw, bahin, o ikatlong bahagi daw, sabi nila, yung Iglesia ni Cristo na lumitaw noong 1914 sa pamamagitan ni kapatid na Felix. Sabi nila, last messenger kasi si kapatid na Felix. Hindi po ganun kung ating pag-aralan ng maayos ang Biblia. Dahil yung Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, hindi po binanggit na si Felix ang last messenger. Ang last messenger po ng ating mahal na Ama o mahal na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po si kapatid na Felix. Kaya nga ako, si Veritas, hindi ako naniniwala na, pasensya na, dapat sabihin ko sa inyo, dahil ang dami kasing naniniwala na si kapatid na Felix daw, last messenger. Tinawag pang anghel. Si Ellen White daw, propeta. Ano pa? Si Joseph Smith, si Pastor Kibuloy daw, si Almeida daw. Ang daming ginawa nilang last messenger of God. Kaya naniwala sila dahil naniwala sila sa mga pastor na yon. Pero hindi ako maniniwala na sila ang tunay na last messenger dahil nabanggit na po ng Hebrews chapter 1 verse 1 to 2 na ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang last messenger. Ang nagtatag ng iglesia, ang nagtatag ng isang kaharian na hindi na magigiba. Bakit may lilitaw pa ng 1914? Na nasabi naman ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. At nasa hula na ng Daniel kapitulo 2 versikulo 4 na ang kaharian ng ating Panginoong Diyos na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, katuparan sa lupa o sa katuparan sa hula, na hindi ito ma-destroy, magpapatuloy po ito. So ang kaharian magpapatuloy. So ako, nakapokus lang ako sa ating Panginoong Jesucristo. At kung sino ang binigyan niya ng keys of the kingdom, yung ginawa niyang prime minister o executive minister, si Pedro ang binanggit ng Biblia. So ngayon, kung wala na si Pedro dahil namartir siya doon sa Roma. Pero ang emperor na responsable sa pagkamartir ni Pedro at Pablo doon sa Roma, yung si Emperor Nero. Ang nakalungkot lang po dito, dami ko kasing mga nalaman galing sa ibang mga sekta o samahan sa pananampalataya na pag sinabing Roma, agad ang nasa isip nila, Iglesia Katolika. Yung yung Babylonia. Dahil nasa Roma ang Iglesia Katolika. Yung sinabi nila. Pagan kasi ang Rome, di ba? Pagan Rome. Pag sinabing Roma, ang maisip nila agad yung siyudad ng Roma noon na pagano, na pinamunuan ng mga paganong emperador
like Emperador Nero at yung iba pang mga emperador, hindi ko na ma-memorize ang mga pangalan nila na nag-persecute o ni ano ba yun? Ni ano sa Tagalog yung kuan? Inuusig nila ang iglesia na nakarating ng Roma. Isipin po natin na nang nakarating si Pablo at Pedro doon sa Roma, dalawa na ang makikita natin sa Roma noon. Ang Church of Rome, ang Iglesia ni Cristo na nakaabot ng Roma, yung palaging kinukot ginamit yan ng mga kapatid nating mga ministro ng Iglesia ni Cristo, yung Roma 16:16, no? Na sinabi ni Pablo, mga Iglesia ni Cristo ng Roma. Diba? Tapos aangkinin pa nila na sila daw yun. Hindi po, masama po ang pang-aangkin kung hindi totoo. Diba? Katulad yan, for example, sa isang bagay na hindi sa iyo. For example, isang magandang sasakyan, mamahaling sasakyan. Tapos, sinabi mo sa tao na nasa katabi mo, bro, sasakyan ko ito, pero hindi. O inangkin mo lang. Hindi kasi, nasa isip mo kasi na hindi niya alam ang totoo. So, pwede mong dayain, no? Di ba? Pwede mong dayain na ito, sasakyan ko, pero hindi. Di ba? O yung Roma 16:16, palagi nilang gamitin yan, na sila daw yun. Hindi po. Yung Iglesia ni Cristo na binanggit ni Pablo sa Roma 16:16, iyon ang Iglesia ni Cristo noong first century. Nang nakaabot na si Pedro at Pablo doon sa Roma, meron ng mga kaanib sila doon na kung ating i-search yan, ating susuriin yan sa history, iyon ang root ng Katolisismo. Di ba kung tingnan natin ang history ng Catholic Church, no, mga kaibigan, mga kapatid, di ba Katoliko yun? Di ba mga kaibigan, mga kapatid, yung iglesia doon sa Roma, yun ang history ng simbahang Katoliko. Noon kasi sa mga panahong yon, especially sa mga sulat ni Apostol Pablo, sa mga sulat ni Apostol Pablo, hindi pa niya binanggit ang descriptive name na Katoliko. Dahil ang sa nabasa natin sa history, yung malinaw na unang gumamit sa descriptive name na Katoliko ay yung si Obispo Ignacio. At alam naman natin na si Obispo Ignacio, naordinahan siya bilang obispo ni San Pedro. Ni Saint John. Correct me. Stand corrected, no? Hindi ko nagkakamali ako sa pagbigkas. Pero ang nasa isip ko, tama. Saint John ang responsable na naging obispo si San Ignacio. Alam nyo, si San Ignacio ay martir pa. Alam nyo yung martir? Yung namatay dahil pinatay dahil sa pananampalatayang Kristiyano niya. Di ba? Yun ang martir. Mas maniwala po ako kay Ignacio, Obispo Ignacio, dahil kaanib siya sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Ang ipinagtataka ko lang, bakit hindi ito inisip ng maayos sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo? Dahil ako, gusto kong ipagtanong sa kanila at sa inyo ring nakikinig ngayon, sino ba ang kapanipaniwala? Si kapatid na Felix na hindi man nakakita na kahit na anino na lang ng isang apostol, o hindi nakarinig na kahit na kahit na isang shadow na lang sa mga apostol. Hindi nakaharap ang mga apostol ng personal. Si kapatid na Felix, di ba? Pinaniniwalaan nila ang pinangaral ni kapatid na Felix. Hindi nila pinaniniwalaan si Obispo Ignacio na direct disciple of Saint John. Nakaharap niya si Saint John. Nakausap niya ng personal ang mga apostol noon. Di ba? Mas maniwala ako kay Obispo Ignacio. Siya kasi ang unang gumamit sa katawagan o descriptive name na Katolika.
Tinawag niya na Katolika ang iglesia na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Isa kasi sa dahilan noon, dahil sa panahon nila noon, meron ng mga tao na talagang parang hindi nila tatanggapin ang iisang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo. Para bang gusto silang humiwalay. So kaya nga, naisip ni San Ignacio na kailangang lalagyan natin ito ng descriptive marks, yung palatandaan. Iba nabanggit yan sa aklat ng Jeremias, kung hindi ko nakalimutan. Ezekiel ba yon? Na ang daan ay kailangang lagyan ng palatandaan para makilala kung ano ang tunay, di ba? Dahil kapag mag-rely lang po tayo sa pangalan, ang daming gumamit ng pangalan ng ating Ginoong Jesucristo. Ang daming mangaral ng Ebanghelyo na lalabas sa tunay na samahan ng Panginoong Jesucristo. Meron ng mga schism kasi noon pa. Yung mga Gnostics, yung mga ano. Kaya naisip ni Obispo Ignacio na lagyan natin ito ng palatandaan. Lagyan natin ito ng marks. At isa sa naisip na yung universal na ibig sabihin Catholic, no? Sa kombinasyon na sa Grego at Espanyol, no? Yung sinabi ko na sa inyo, katuparan sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na mababasa natin sa aklat ng Marcos Kapitulo 11, versikulo 17. Di ba? Marcos 11:17, basahin ninyo. Di ba nabanggit ng ating Panginoong Jesucristo na sabi niya, di ba nasusulat na ang aking bahay tatawagin itong universal o for all nations, no, sa King James Version. Universal for all nations. Iyon ang literal na ibig sabihin doon yung temple, yung building. Pero ang bahay kasi hindi lang building ang interpretasyon kung ating pag-aralan ng Biblia. Kung babasahin natin ang nakasulat sa unang Timoteo 3:15, no? Sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na bababasa natin sa unang Timoteo 3:15. Yung bahay po, sabi niya, ito ang iglesia o samahan ng ating Panginoong Jesucristo. Samahan ng Diyos o Church of God. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? So yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 11:17 na tawaging universal o for all nations, ibig sabihin Catholic, iyon ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo na itawag sa kanyang samahan. Bakit iyon ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit hindi yung mga sinabi lang ni Pablo na Iglesia ni Cristo? Hindi naman tayo tutol, di ba? Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Iglesia sa mga banal, unang Korinto 14:33. Bakit sa mga katawagan, hindi pinili ni Cristo ang kanyang pangalan? Although siya ang nagtatag, pwedeng tawagin sa kanyang pangalan, di ba? Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Iglesia sa mga banal dahil banal siya, di ba? Pero kung ating intindihin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Marcos 11:17 na kung itanong natin, yung galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, ano ang katawagan ang gusto niya itawag sa kanyang samahan? Hindi po pangalan niya. Marcos 11:17, ang sinabi niya, tatawagin itong for all nations, no, sa King James Version, for all nations, ibig sabihin universal. Yung for all nations, kung ating ipaiksi yan sa isang salita lang, kay universal. So, ibang translation yan, Catholic, no? At huwag naman sigurong sasabihin natin na, veritas, hindi po pwede i-translate natin ang universal o for all nations. Kung anong sinabi ng Biblia, for all nations, kailangan ganyan lang, hindi na natin i-translate. No, sabi mo universal. O anong masama kung i-translate? Di ba na meron akong nakausap na hindi Katoliko na ito ang sistema niya sa objection. Bakit daw i-translate natin ng Catholic?
Anong sabi ko sa kanya? Bawal ba kung i-translate natin yung for all nations sa isang salita lang na Catholic o universal? Sabi niya, hindi naman. O bakit ayaw mo sa translation ng Catholic? Yung sinabi sa Mark 11:17 na for all nations. So for all nations, pwedeng paiksiin natin sa isang salita, universal ba o Catholic? Anong mababasa sa Biblia o may bababasa ba sa Biblia na hindi pwedeng tawaging Catholic o i-translate sa salitang Catholic ang yung sinabi ng Panginoon na ang aking bahay ay kailangang tawagin itong for all nations? Yung for all nations, kung ating paiksiin yan sa isa lang salita, magawa natin yung universal. At saka kung i-translate natin yan sa ibang pagka-translate, Catholic, di ba? Ganon kasi ang ibig sabihin. Universal meaning for all nations. Catholic, ganon din, for all nations, di ba? So, kung itanong natin sa ating Panginoong si Kristo, anong gusto niyang itawag sa kanyang samahan, yung Catholic o for all nations. So, kailan yan natupad? Natupad yan sa pamamagitan ni Obispo Ignacio ng Antioquia. Mas maniwala ako kay Obispo Ignacio, no? Aking uulitin. Dahil disciple siya ni St. John. Disipulo siya ni St. John. So, kung kayo, akong tatanungin, kayong mga nakikinig ngayon, sino ang paniwalaan ninyo? Ang isang tao na disipulo ni St. John, apostol ng ating Panginoong si Kristo, o si kapatid na Felix, na walang record sa Biblia na naging disipulo siya sa mga apostol? Si Apostol Kibuloy, Pastor Kibuloy, si Villanueva ng GIL. Sino pa? Joseph Smith ng Mormons. Charles Taze Russell ng Saksi ni Jehovah. Ng Seventh-day Adventist. Ellen White. And so on. Dami na nila. Daming naniwala din sa kanila, di ba? Mga kaibigan, mga kapatid. Pero ang last messenger ng Biblia, wag kayong lilihis sa yung sinabi sa Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 na sa New Covenant si Kristo na ang last messenger of God. Yung sinabi ni Kristo sa John 20 verse 19 up to 23 na siya ang pinadala ng Diyos at hindi na niya sinabi na meron pa. Siya ang last messenger of God. Then pinili niya yung mga apostol niya. Dahil hindi niya maisip din na siya lang ang mangaral. Talagang pipili siya. Pinili niya mga apostol. At yung mga apostol naman, sinabihan niya na mag-ordain din kayo. Pipili din kayo ng mga successor ninyo. Isa sa katuparan dyan sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na kailangang pipili din sila, mag-ordain din sila sa kanilang panahon para kung wala na sila, merong successor sila, merong susunod sa kanilang mga katungkulan. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Halimbawa, yung si Judas na bakante ang kanyang posisyon. Si Pedro pa ang nagsabi, kailangang may humalili sa kanyang katungkulan. Sino ang napili nila, mga kaibigan, mga kapatid? Ito na, ating sa hindi ko pa babasahin ang Biblia sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, versikulo 20 at yung mga susunod na mga bersikulo. Gusto ko lang bigyan ng emphasis sa inyo. Yung si Obispo Ignacio na tinawag niya na Katoliko ang iglesia na natatag ng Panginoong Jesucristo. Yung ginawa ni Obispo Ignacio, katuparan yun sa hula. Sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na tatawagin itong universal. Sa Mark 11:17, for all nations.
Diba? Alam nyo kung bakit gusto ng Panginoong Hesukristo yan? Yung for all nations. Dahil yon ang identifying mark. Yon ang yung difference sa Old Covenant religion, yung Jewish religion, at saka yung sa Kanya. Ang sa Kanya is for all nations. Yung sa mga Hudyo, sa Old Covenant, kaya nga tinawag na relihiyon ng mga Hudyo o samahan ng mga Hudyo, tinawag na Jewish religion dahil para lang sa mga Hudyo. So ano ang kaibahan sa Old Covenant Kingdom o Old Covenant na samahan ng Diyos? Ang kaibahan parang hindi para sa lahat yung sa Old, di ba? Kaya tinawag na for Jews only. Kung hintil ka ay hindi ka pwedeng makasama, di ba? Pero sa New Covenant, hindi ganyan. Sabi ng Panginoon, para sa lahat ito. Kaya niya naisip yan na gusto niya na tatawagin ang kanyang samahan sa descriptive na katawagan na yan, Catholic o Universal, for all nations. No? Mark 11:17, huwag yung kalibutan ang talatang yan. Mark 11:17, bakit hindi nila ituturo ito? Ang Mark 11 verse 17, sabi nila, building man ang ibig sabihin dyan, Veritas, hindi naman tayo tutol. Na yung Mark 11:17, bahayan na building. Pero pwedeng gamitin natin yan dahil yon ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Ang bahay kasi, dito sa bagong tipan, broad ang meaning. Mas gusto ng ating Panginoon na intindihin natin yan na yung samahan niya. Yung sa 1 Timothy 3:15, yung binanggit ni Apostol Pablo na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos. Di ba? Yung building, yung bahay, sabi diyan ni Apostol Pablo, ang iglesia ng Diyos. So, ang simbahan ng Diyos. So, sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dyan sa Mark 11:17 na tawagin itong for all nations o of all nations, universal o Catholic. Yung sinabi ko na sa inyo, kung hindi kayo payag na i-translate, bakit gumamit kayo ng Bibliang Bisaya? Bakit gumamit kayo ng Bibliang Tagalog? Bakit gumamit kayo ng Bibliang English? Na yung mga Biblia na yan, mga translation yan, hindi yan mga original na salita. Kung ating itanong ano ba ang mga original na salita sa pagkasulat ng Biblia, Hebrews, Aramaic, Greek, pero walang English, walang Bisaya, walang ano pa dyan, Tagalog. Pero bakit ginamit natin yan? Dahil hindi po masama kung i-translate natin. So kaya yung kaibigan kong hindi Katolikong na nag-repute sa akin, sabi niya, bakit i-translate natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na tawaging po of all nations? Ating pinaiksi daw sa isang salita, universal, at tina-translate pa na Catholic. Kaya sinabi ko, masama bang i-translate natin ito? O kung masama ang pag-translate, so huwag tayong gagamit ng Bibliang Ingles, Bibliang Tagalog, Bibliang ano pa dyan, Ilocano. So kung ginamit natin dyan, dapat hindi natin i-criticize ang Katoliko kung yung universal, tinanslate nila, tinawag sa ibang salita na Catholic. Ibig sabihin for all o of all nations no mga kaibigan, mga kapatid. Mark 11:17. So, gusto ng ating Panginoong Kristo na iyan ang itawag sa kanyang samahan para ating malaman ang malaking kaibahan sa kanyang samahan kung ikumpara ito sa Old Covenant na kaharian. Yung Old Covenant na kaharian, limited lang yon, para lang sa mga Hudyo yon, di ba? So, gusto ng Panginoon na ang itawag sa samahan ko ay yung identity. Yung sa Bisaya, pakalainan, o sa Tagalog, pakaibahan. Ano ang kaibahan sa Old Covenant? Para lang sa mga Hudyo, limited. Pero ang sa samahan ko ngayon sa New Covenant, hindi ito para lang sa mga Hudyo, kundi para ito sa lahat. Kaya yan ang gusto. Yung malaking kaibahan sa kanyang samahan, yun ang gusto niyang itawag sa kanyang iglesia, sa kanyang bahay. Mark 11:17, of all nations, no mga kaibigan at mga kapatid.
niya yung ginawa ni Obispo Ignacio na inimbento niya ang salitang Katoliko. Hindi naman tayo tutol dyan. Totoo naman na si Obispo Ignacio yung unang gumamit sa salitang Katoliko. Descriptive name na yan. Pero ginamit niya yan para matupad yung gusto ng ating Panginoong Kristo na tawagin itong of all nations o universal. So mas maniwala ako sa kanya dahil disipulo siya ni St. John. Alang-alang naman doon tayo maniwala sa isang tao na kaduda-duda po ang otoridad. Mga kaibigan, mga kapatid, basahin natin ang Gawa 1 dahil mga 5 minutes na lang ang natira sa ating palatuntunan ngayon. Basahin natin ito dahil may kinalaman din ito sa eleksyon. Dahil sabi ng mga ministro ng iglesia, yung pagkakaisa daw na block voting, pero hindi nila tanggapin ang salitang block voting. Kahit na ating iunawa na lang. Yung block voting kasi, yung ang executive minister nila at saka yung ibang mga ministro nila ang magdikta kung sino ang iboboto. Diba? Yun ang kanilang aral tungkol sa pagkakaisa. Dahil sa pagbasa ko ng Biblia, walang ganong pagkakaisa. Dahil hindi kasi porke nagkakaisa tayo, tama na. Dahil yung mga magnanakaw, nagkakaisa din sa pagnanakaw. Meron ding mga robbers o mga sa Bisaya patulisan. Nagkakaisa din sa ginawa nila na masama. So hindi po lahat na pagkakaisa ay tama at biblical. Kaya nga, tinanong ko yung nakausap kong Iglesia ni Cristo at saka yung ministro na nakausap ko sa Facebook, sabi ko, yung pagkakaisa ba na block voting, nandyan ba yan? Aral ba yan ng Biblia? Yung mga apostol ba nangaral na kapag sasapit ang eleksyon, ito ang pagkakaisahan natin na tayo lang ang mamimili at idikta natin na ito ang iboboto. Meron bang ganyang pagkakaisa sa Biblia? Wala po. Ang mababasa natin sa Biblia dito na halimbawa, yung nabakanti ang katungkulan ni Judas, namimili sila kung sino ang ipapalit kay Judas. At hindi po block voting ang ginawa nila. Merong naging 2 kandidato dito pero hindi sinabi ni Pedro dito, ang executive minister, hindi sinabi niya na ito agad na si Matias. Ito ang idikta ko. Hindi. Ang kanilang eleksyon dito, ripah. Ang sa atin ngayon, di ba, by voting, di ba? By voting. Sa kanila, ripah, hindi po block voting. So yung pagkakaisa ng block voting, wala sa Biblia yon. Hindi po yan biblical. Okay, babasahin ko ito. Sa versikulo 21 tayo magsimula. Gawa kapitulo 1 versikulo 21 hanggang 26. Kaya aking uulitin, Gawa kapitulo 1 versikulo 21 hanggang 26. Babasahin natin. Kaya't dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Kaya pumili sila ng 2 lalaki. Si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas. Stand corrected. Kaya't pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Sa versikulo 20, basahin ko muna ang versikulo 20. Sabi rito, sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit na ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag ng tirhan ni numan. Nasusulat din, ibigay sa iba ang kanyang tungkulin. Yung sa King James Version, ang kanyang pagkaobispo ay kailangang may papalit. Kaya pumili sila. At mayroong 2 kandidato dito. At hindi sinabi ni Pedro na si Matias agad, ito idikta ko na ito na.
Hindi. Yung dalawang kandidato dito, ito si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos sila'y nanalangin pa. Pagkatapos sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili. Nanalangin pa sila. Nagtatanong sila sa Diyos kung sino sa dalawang kandidatong ito ang ating ipapalit kay Judas. Hindi po sinabi ni Pedro dito na agad si Matias na o si Jose ba? Ano ang paraan nila dito? Nanalangin sila, tinanong nila sa Diyos kung sino ang dapat nilang piliin. At anong ginawa nila? Black voting ba? Nagdikta ba si Pedro? O sino pa ito? Dito, mga apostol? Hindi. Si Pedro, sabi dito niya, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y pumunta sa lugar ng nararapat sa kanya. Ito na, versikulo 26. Nagpalabunutan sila. Ano yun? Yung sa ibang translation, ripa. Yung sa English, draw by lot. Parang lottery ba, no? Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya ang nadagdag sa 11 apostol. O, di ba? Draw by lot, hindi po black voting. Diba? Pero kailangan doon pa rin natin, kailangan mamimili ang tao, hindi tayo magdikta kung sino ang... Kaya nga ating mga obispo, pinagbawal yung mag-endorse ng isang kandidato. Kailangan voting. Bigyan lang natin ng guide ang mga tao na dapat piliin nila yung mabubuti. Yung may takot sa Diyos. Hindi na kailangan idikta pa kung sino yung tao na yan dahil mapolitika ang labas. Hindi ko na lang sasabihin ang mga masasamang hindi mabuti na produkto ng black voting. Ewan, hindi ko gustong sasabihin sa inyo. Alam ninyo ang masamang nangyayari sa black voting, di ba? Okay, dahil wala na po tayong oras, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, again, ating itutuloy ito sa susunod na ating palatuntunan sa susunod na linggo. Okay, ang kapatid ninyo, ang kapatid na Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama ng ating mga kapatid sa technical side, Danny Luda Taxi Lumba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN live audio and video streaming now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXDR 981 RMN Dipolog, go to www.rmndipolog.weebly.com. Tay, tado na nako ning atong ani sa sentro. Ay pagamping anak, nakakaon na ba ka?